Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang instruction ng Diyos kay Moises na sabihin niya sa mga Israelita. Napakahalaga ang gabing ito. Ito ay ang gabi ng paglampas ng kamatayan sa mga bahay ng mga Israelita. Ito na ang final na tanda sa mga Egyptiano na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. Papatayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto, pero walang mangyayari sa mga bahay ng mga Israelita kasi sila ay kumatay ng kambing o kordero at ang dugo nito ay kanilang inilagay sa mga hamba na kanilang mga pintuan. Ito ay dugo ng pagtitipan niya sa kanila. Pagtitipan ng Diyos sa kanila. Ililigtas sila ng dugong ito sa kamatayan at sa pagkaalipin. Sa loob ng bahay nila ay kakainin nila ang kordero o kambing na nilitson. Kakain din sila ng tinapay na walang libadura at ang mapait na gulay na nagpapaalaala sa kanila ng kapaitan ng pagkaalipin. Kakain sila na nakabigkis ang damit, na may panyapak at baston, na nakabalot na ang kanilang mga gamit. Sa kabiling iyon, aalis na sila sa Ehipto.
makakaalis na sila at dali-daling aalis sa bayan na nang-alipin sa kanila. Ang ritual na ito ng pagkain ng kordero ay gagawin nila taon-taon. Ito ang pampaskwang hapunan nila na nagpapaalaala sa kanila na sila'y malaya na dahil sa pagkilos ng Diyos para sa kanila. Ang hapunang Pampaskwa ay ang huling hapunan ni Jesus. Habang ginagawa nila ang mga ritual ng hapunang Pampaskwa, binigyan ni Jesus ng mas malalim na katotohanan ang kaligtasan. Hindi na sila iniligtas sa pagkaalipin. Iniligtas sila sa kasalanan. Ang nagligtas sa kanila ay hindi ang dugo ng kordero, kundi ang dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pagsasalo nila ay hindi na ang tinapay na walang libadura, kundi ang tinapay na siyang katawan ni Jesus. Ang alak ay ang dugo ni Jesus. Mangyayari ang pag-aalay ng sakripisyo ni Jesus sa susunod na araw sa pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus. May utos na ibinigay si Jesus na patuloy natin itong gawin at ginagawa natin ito sa banal na misa. Dito pinapahayag natin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin. Nakikiisa tayo na gawin sa gawaing ito ng pagliligtas sa atin tuwing nakikiisa tayo sa banal na pagdiriwang na ito. Binibigyan ni Jesus ng bagong kahulugan ang papunang Pampaskwa ng mga Hudyo sa huling hapunan na niya na siyang unang misa natin bilang mga Katoliko. Salamat, O Jesus, sa iyong pag-aalay para sa amin. Hindi na kami mga alipin ng kasalanan, kundi mga malayang anak ng Diyos dahil sa iyong sakripisyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.